Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang suspect sa pagpatay sa dalagita na natagpuang walang buhay sa septic tank sa isang paaralan sa Cebu. Sa ngayon, hawak na ng pulisya ang CCTV footage na makakatulong sa pagresolba ng naturang kaso. May report si UF Therese Lenis ng PTV Cebu. Hustisya ang panawagan ngayon ng pamilya ng isang dalagita na natagpuang patay sa septic tank sa isang eskwelahan sa Danao City sa Cebu. Hiling ni Filemon Igay, ama ng 14 anyos na biktimang si Tessa Marie Igay, sumuko na lang sana ang sospek sa krimen. Ang sinugdanan na pag 14 sa akong anak na huyab man kuno. Nyawa mo sugot ang akong anak ay ang iyang pagdud sa pagkuhan sa akong anak nga kuhan ako lang, inigsuon lang ba? No, parang gini ako kay istorya, mapatabang lang ko kutob sa maluoy na mo aning sa tasyon na. Parang ginagid, labi na gid nga ni Presidente Duterte. Tabangan ta sa kunya kay pobre man gid in taon mi na inani pa ang among pagabutang. Iya pang ipatay nga linuog nga akong anak nga isuod pa niya septic. Aminado ang ama ng dalaga na personal niyang kilala ang security guard na si Jessie Montes Medicillo na itinturo ring person of interest dahil naman nililigaw ito ng kanyang anak. Pag-aamin pa ni Filemon, inireklamo na nila noon si Medicillo sa barangay matapos nitong kalbuhin ang biktima dahil sa pagseselos. At para maprotektahan ang dalaga, pinatuloy niya muna ito sa kanilang kaanak sa Lapu-Lapu City, Cebu. Pero matapos anya ang ilang linggo, umalis ng lungsod ang biktima matapos na magbanta si Medicillo na papatayin siya nito kung hindi ito babalik sa Danao City. Dito na nagsimulang hanapin ng pamilyang Igay ang biktima at sospek. Pero makalipas ang ilang araw, natagpuan ng patay ang dalaga. Ito'y matapos na ipagbigay alam ng mga residente malapit sa eskwelahan ang nangangalingasaw na amoy na nagbumula sa septic tank. Mga alas 8 salo sa buntag. Kaya naniliman ng kanang litilitiri niya. Karon kay naglabay siya sagbot ni gitawag ko diya nga anong daghang ay langaw alagong bah niya. Akong gi duol niya pag duol ako akong gisimutan baho magkaisa lang diyang ilang septic tank. Pagtaan alon ni kay diya may pulis nila abot usa kay na may pulis diya silingan. Ipaw kap jud di sus diha nagtuwal. Ayon naman sa barangay chairperson na si Alfredo Manulat na nakatira malapit sa nasabing eskwelahan, nakarinig ang ilang residente doon ng sigaw ng isang babae. Nangutanan ako sa akong mga silingan, no, wa ba di mo kay bawa, wa di mo kumatmon ha. Ang akong mga silingan doon ay na nakabati sila og kanaganing pangayo og tabang, pero wa kay sila ma-interest kay sa kadaghan na dito sila kabati og mga ingon na atong kuan ba kanaganing pakitabang niya ilang lang taon kuno managwagwa ay ra. Sa ngayon, puspusan ay sinasagawang investigasyon ng pulisya. May nakuha na ring kopya ng CCTV footage na makatutulong sa pagresolba sa krimen. Patuloy naman ang hot pursuit operation laban sa suspect. Based sa among information gyud nga na-gather, positive na gyud nga identified na gyud nato ang suspect. Unya kini nga suspect ra ba kay armed and dangerous. No, bisan katong best friend sa ato ang biktima, kay ingon gyud siya nga nay armas. Pangana ay hand grenade. So dili gyud magkumpiyansa ang mga katawhan na sa freeze time kay wala pa man gud nato nakuha. But anyway, ongoing karon ang hot pursuit operation nga gikandak sa atong mga kapulisan diri sa Danao. Mula sa PTV Cebu, ito si Yowie Therese Lenis para sa Bayan.